Hello mga kayangga! Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and your voice actress for this channel, Miss Jem. And my co-voice actor here. Randall! Yes. At gaya nga ng ating promise, lagi po tayong may kayanggaw of the day. At ang ating kayanggaw of the day ay si... Walang iba kundi si Nesiel Torma. Sabi niya, magandang umaga po Ma'am Jem and Sir Randall. Nakikinig po from Mindanao, Agusan del Sur at sana mapansin ninyo. Nakuha ko pong lesson learned sa story ninyo nung may inkantong nabulabog. Ay wag lang talagang mag-judge agad sa mga taong hindi mo alam ang dahilan ng kanyang pinagdadaanan. Huwag agad manghusga at kahit na ganoon ang isang tao ay tanggapin mo pa rin siya ng buong katulad ng pagtanggap mo sa sarili mo. Hashtag spread the love everyone no matter what happened. Haba ng hashtag na yun. Yun. Hindi siya hashtag actually. Pero yun, no, di ba? Magandang message yun. Spread the love. Lalo na ngayon, no? Unawain natin bago natin husgahan, di ba? Spread the love. Lalo na ngayon, di ba? Medyo magulo ang Pilipinas. Yeah, spread the love. At ayun na nga. Huwag natin paguluhin lalo. At ayun na nga mga kayangga, huwag na natin patagalin pa, Rendel, di ba? Humanda na kayo at kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Magandang araw po, Miss Jem. At sa lahat ng masugid ninyong taga-subaybay sa channel. Sobrang nakakakilig at nakakatuwa po ang inyong mga kwento. Kaya naengganyo rin po akong ibahagi ang sarili naming istorya ng aking asawa. Pakiramdam ko po kasi, ang pinagdaanan namin ay may malaking pagkakatulad sa mga kwentong natampok ninyo. Puno ng pag-ibig, misteryo, at hindi inaasahang mga pangyayari. Nagsimula ang lahat noong ako ay isa pang maninisid ng balatan o sea cucumber sa Ingles. Araw-araw, sumisisid ako sa malalim na dagat upang maghanap buhay. Sanay na ako sa dagat. Ngunit isang araw, sa mismong dagat kung saan ako sumisisid, may natagpuan akong isang babaeng palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Iniligtas ko siya at doon nagsimula ang pag-ibig na hindi ko akalaing mararanasan ko. Pero hindi lang pala pag-ibig ang natagpuan ko. Kasabay nito ay ang pagbabalik ng isang masaklap na nakaraan na matagal ko nang sinubukang kalimutan. At akala ko, hindi na muling babalik sa buhay ko. Ako nga po pala si Joaquin at ito ang aking kwento. Joaquin! Hoy! Nauna na dito! Bilisan mo! Teka lang naman. Pinamamadali na kita. Lumalakas sa kasi kalon at kailangan na nating dumaong bago pa tayo maabutan ng ulan. Alam ko naman yun, pero hindi ako isda para makalangoy ng mabilis. Kung talaga oo. Pasensya ka na. Kabado lang naman at alam mo na, marami na didisgrasya ng ganitong panahon. Tapos, ang tagal mo pang sumisid sa ilalim. Akala ko, hindi ka na makakaahon eh. Kasi, sinisisid ko lang naman tong higanting balata, no? Uy, ang laki naman yan. Parang aabot yata yan ng 7 kilo ah. Paldo na naman tayo pare. Okay yun, tanggal ka ba mo? Tara na, dubaong na tayo para makapagpahinga na. Tama na nga yung mga nakuha natin ngayong araw. Marami na rin to. O itong isa medyo maliit. Pwede na kayang pulutan na lang natin tumamaya. Namiss ko na rin yung kinilaw na balatan eh. Uy, sayang din yan. Pwede pa natin mabenta yung 200. Pero sige, oo nga no. Masarap yung lambanog eh. O yun! Kunwari ka pang sayang, bibigay ka rin naman pala. Siyempre, sino ba naman makakatanggi sa masarap na lambanog at kinilaw na balatan? Ay, oo nga no. Teka lang pare. Ano yun? Bakit? Tignan mo. Teka, Diyos ko, tao ba yan? Ano pa naman yan, Erwin? Kinabahan naman ako sa'yo eh. Paano naman ngayon ka lang nakakita ng tao? Parang si Rato, hindi. Lumulutang na tao sa dagat. Tignan mo, ayun oh. Ay, oo nga. Teka, tignan natin. Uy, teka, sandali. Baka mamaya patay na yan. Nakakatakot. Paano kung buhay pa nga at nangangailangan ng tulong? Tsaka lang, hintayin mo ako. Lalanguyin ko. Sandali. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Erwin. Dali-dali na akong tumalon pabalik sa dagat at saka nilangoy ang distansya patungo sa palutang-lutang na nakita namin. Maya-maya pa, isang babaeng walang malay ang naabutan ko. Nang kapain ko ang pulso niya sa may leeg, may nararamdaman pa akong pintig.
Kaya naman dali-dali ko siyang hinawakan sa bewang at saka inilangoy sa bangka kung saan nakaabang si Erwin. Ano pare, boy pa? Oo, boy pa. Halika, tulungan mo ako dito. Ilagay natin siya sa bangka. Diyos ko, ano nangyari dito sa kanya? Bakit palutang-lutang dito sa dagat? Mamaya ka na mag-isip ng kung ano-ano. Tulungan mo na lang ako dito. Bilisan mo. Teka. Ayan, angat mo pa. Ayan. Uy, pare, Ano? ang ganda niya. Inuna mo pa talagang punahin yung itsura niya kaysa sa iligtas siya. Sige, tumabi ka na muna dyan. Kailangan ko yung CPR. Nagmamadali rin namang umurong si Erwin, habang ako naman, sinimulan ko na siyang i-CPR. Pagkatapos ng chest compression, agad kong iniangat ang baba niya at ginamitan siya ng mouth-to-mouth para tuluyan kong mabawi ang hininga niya. Mukhang nakalunok na rin kasi siya ng maraming tubig dahil hindi na talaga siya humihinga. Ay, salamat sa Diyos. Salamat naman, buhay pa siya. Miss, ayos ka lang ba? Nakikita mo ba ako? Ilan to? Oh, kung makakapagsalita ka, tumango ka. Sige. Oo, nakikita kita. Ay, teka. Magdahan-dahan ka lang sa paggalaw. Oo, huwag ka muna tatayo. Sige na. Kailangan ko na umalis. Paano ka naman aalis sa gitna ng dagat, miss? Hindi ka pa pwedeng umalis. Saka tingnan mo, may malaking sugat ka sa binti mo. Anong klase sugat yan? Diyos ko, bakit ganyan? Parang kinagat ng malaking ngipin. Hala, oo nga. Kinagat ka ba ng pating, miss? Ano ka ba? E di sana, ninulok na lang siya ng pating. Hindi niya kailangang alamin kung ano pa yung kumagat sa akin. Ganun? Teka. Nasaan ba ako? Saan baryo to? Nasa Barrio Masinag ka. Teka, saan ka ba nang galing? Ano bang nangyari sa'yo at bakit parang lutang ka? Nakita ka rin namin palutang-lutang sa dagat. Kung hindi ka namin nakita dito, baka mamaya pagpiestahan ka na lang ng mga isda. Napakahabang kwento. At kung ikukwento ko pa sa inyo, baka hindi nyo rin paniwalaan. Handa naman kami makinig sa kwento mo eh. Sige, ang mabuti pa, umalis na muna tayo dito. Tara na, Erwin. Magsagwan tayo para makadaon tayo. Tara, sige. Siya nga pala, miss. Anong pangalan mo? At saka, saan ka nakatira? Para naman matulungan ka naming hanapin yung pamilya mo. Hindi na kailangan. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Sa tingin ko, hindi mo kayang umuwi ng ganyan kalaki yung sugat mo. Gusto mo daling ka namin sa ospital? Hindi na. Malayo sa bituka tong sugat na yan, no? Alam mo, miss. Ikaw na nga lang nililigtas dito pero parang wala ka pang pakialam kung niligtas ka namin o hindi. Sungit mo naman. Ay, pasensya na. Medyo naiinis lang kasi ako sa nangyari eh. Pero salamat sa pagtulong niyo sa akin ha. Alam niyo, tatanawin ko tong malaking utang na loob. Hindi ko na siya kinibo. Lalo na at hindi naman yun ang hinihintay kong sagot mula sa kanya. Gusto kong malaman kung sino siya pero wala siyang planong sabihin sa akin. Kaya naging tahimik na lamang kami buong biyahe pabalik sa Pampang. Pagkarating doon, sakto namang nagsimulang umambon kaya dali-daling kinuha ni Erwin ang mga balatan na nakuha namin sa dagat para dalhin sa bumibili nito. Habang ako naman ay naiwan sa dalagang sinagip namin sa dagat. Nahihirapan pa kasi siyang maglakad. Iika-ika pa. Pero gusto na niyang umalis ng mag-isa. Kailangan ko na talagang umalis. Teka lang. Alis ka na ganitong may nagbabadyang malakas na ulan? Kapag hindi ako umalis ngayon, siguradong maraming mapapahamak, no? Yes naman. Balak mo yatang patayin yung sarili mo, no? Tingnan mo nga yung mga binti mo, halos hindi mo na nga mailakad, tapos gusto mo pang umalis. Mauna ka pa mapahamak yan eh. Ay, nakakainis naman eh. Bakit ba kasi ayaw makasama ng binti ko to? Uy! Nakakainis. Aray. Ano ka ba? Wala namang sugat na hindi masakit. At saka, ang mabuti pa, bubuhatin na lang kita para hindi ka na mahirapan. Ano? Oo, ito na. Hoy, teka. Ano ba? Wag. Huwag ka na maarte. Nahihirapan ka na nga, ayaw mo pang magpatulong. Huwag na nga sabi. Huwag na nga. Huwag ka malikot, mahulog tayo sa ginagawa mo, oy! Wala na siyang magawa nang walang kahirap-hirap ko siyang binuhat. Sakto namang bumuhos ng napakalakas ang ulan at kinailangan na naming magmadali sa paglalakad. Kaya hindi na siya nakapagreklamo pa. Nagtitinginan nga ang mga kasamahan naming maninisid at mangingista.
may ibang naghihiyawan. Sinasabing may bagong babae na naman daw ako. Pero tinawanan ko lang sila imbis na patulan pa. Hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa kubo namin ni Erwin. Ay, nakakahiya naman yung ginawa mo. Kinarga mo pa talaga ako sa harap ng maraming tao. Ay, Ano namang nakakaya doon? Hindi ka naman nila kilala, no? saka anong sinasabi nila? Bagong babae? Huh, siguro babaero ka, no? Uy, grabe ka naman. Wala ka nang pakialam doon, no? Pagkakakilalan mo nga, ayaw mo sabihin sa akin. Pagkatao ko pa kaya bilang babaero, husgahan mo ako. Teka, ihanap muna kita ng damit na kakasya sa'yo. Kaya lang medyo maliit yung katawan mo kumpara sa katawan ko. Eh, kahit ano na lang. Pwede na sa akin yan. O sige. Kinuhanan ko siya ng damit. Yung medyo masikip sa akin para magkasya sa kanya. Hindi naman kasi pwedeng hindi siya magbihes. Kahit naman masungit siya, hindi ko pwedeng pabayaang matuyuan siya ng damit at mas lalong magkasakit. Pagkabalik ko sa sala, naabutan ko siyang nakatayo sa harap ng pintuan. Sobrang lakas ng ulan at halos hindi na makita ang daan. O, balak mo umalis. O sige, sumugod ka dyan. Hindi ako aalis. Tinitingnan ko lang yung labas. Iba kasi yung kutob ko sa malakas na ulan na to eh. Parang may dalang peligro. Yung kaibigan mo, hindi pa nakakabalik yun ah. Babalik din yun maya-maya. Oh, ito na yung damit na pwede mong isuot. Oh, pasensya na ha. Hindi lang yung pwede kong maipahiram sa'yo eh. Pwede na to. Salamat ah. Eh, teka. Ano tong isang to? Boxer, bakit? Alam ko. Pero, bakit naman ito yung papahiram mo sa akin? Ako talaga oo. Alam ka naman magsuot ka ng basang salawal. At mas alangan namang maglakad ka lang dyan na walang suot na... Alam mo na. Oo nga no. Sana lang hindi mo luwag to. Ay, o siya, sige. Teka, saan pala yung banyo nyo? Magbibis na ako eh. Doon. Pagpasok mo dyan sa may pinto, sa may kaliwa banda. Sige, magbibis na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti ako dahil sa pamumula na magkabila ng pisngi. Tama nga si Erwin. Maganda nga siya. Hindi nga lang ganun kaganda tulad ng ibang mga babaeng naging syota ko noon. Pero maganda pa rin siya. Nagpatuloy ang ulan hanggang gabi. Kaya wala talagang paraan para makaalis na si Natalia. Oo, wala na siyang nagawa kundi ang sabihin sa akin ang pangalan niya. Ginamot ko na rin ang sugat niya sa binti bago kami tuluyang nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, sa wakas ay umaraw na rin. Aalis na nga sana si Natalia pero hindi niya nagawa dahil inaapoy na siya ng lagnat. Mataas pa ba yung lagnat niya? Medyo bumaba na pare. Siguro dahil sa kinain niya at saka gamot na ininom. Pwedeng tumaas pa ulit yan kaya mas mabuti tingnan ulit natin mamaya. Alam mo pare, mabuti siguro kung i-report na natin yan sa mga pulis. Bakit mo naman naisip yun? Kasi ayaw niya magsabi ng tungkol sa pagkatao niya. Ang dami niya mga sugat sa katawan, no? Baka mamaya, kriminal pala yan Paano kung biktima pala siya? Kung biktima yan, malamang sinabi na niya kung ano yung mga detalye tungkol sa pagkatao niya. Lalo na kung saan siya nakatira. Pero wala. Ayaw sabihin kahit ano. Kaya sigurado ako pare, kriminal yung babaeng yan. Ewan ko sa'yo, Erwin. Ayoko namang husgahan yung tao. Saka liit-liit na babae niya, no? Parang hindi naman niya kaya gumawa ng krimen. Aba, hoy! Yan ang di mo alam. Hindi mo pwedeng sabihin hindi siya mukhang gagawa ng masama, no? Malay mo, small pa terrible pala to. Kung sa bagay, tama ka. Teka. Sino yun? Joaquin! Joaquin! Nandiyan ka ba? Uy, si Christine, hinahanap ka. Teka, ako na magbubukas ng pinto, pare. Oh, Christine! Bakit parang namumutla ka? Kasi yung anak ko eh. Ano? Oh, teka, may nangyari ba sa kanya? Yung anak ko, nawala siya kagabi habang sobrang lakas ng ulan. Ano? Hanap ako ng hanap sa kanya pero ngayong umaga lang. Teka, Christine, huminahon ka muna. Sabihin mo kung anong nangyari. Dahan-dahan. Yung anak ko, bakit? Patay na siya. Ano? Teka, At hindi na siya basta namatay. Wakwak yung tiyan niya, lubos yung laman loob. ano? Teka,
dalampasigan siya ngayon. Oy, bakit ka nandito? Dapat inuuna mong tumawag ng pulis. Ano ka ba naman, Erwin? Sige na, halika na, Christine. Puntahan natin ang anak mo. Nasaan ba kasi ang asawa mo? Wala siya. Hindi ba siya umuwi hanggang ngayon? Ay, naku. Agad kaming dumiretso sa dalampasigan kung saan natagpuan ang anak ni Christine. Pagdating namin doon, bumungad ang nagkakagulong mga tao. Nagkukumpulan sila. May mga pulis na ring nagsasagawa ng investigasyon sa paligid. Paglapit namin, bigla na lang sumugod ang asawa ni Christine. Nanginginig ito sa galit habang sinisigawan siya. Sinisisi sa umano'y pagpapabaya sa bata. Muntik pa nga siyang sampalin ito. Pero agad akong pumagitna bago pa may mas malalang nangyari. Hindi ko tuloy siya maiwan dahil natatakot akong baka kung ano pa ang magawa ng asawa niya sa kanya. Nakakaawa naman kasi talaga si Christine. Wala na siyang pamilyang malalapitan at ako na lang ang natitira niyang kaibigan. Nang dumating na ang biyanan niya, saka ko pa lang siya nagawang iwan. Kakampihan mo talaga si Christine, pare. Sa tingin ko, hindi tama na pinabayaan yung mag-isa yung anak niya sa loob ng bahay nila. Malakas pa naman ang ulan kagabi. Erwin, hindi ba dapat sila hinuhusgahan? Malay ba natin kung anong dahilan kung bakit umalis siya ng bahay? Baka importante pala eh. Ito naman kasing asawa niya, may mali rin. Alam niya nagluluksa si Christine, pero sinisisi niya pa to sa mga nangyayari. Hindi naman niya ginustong mamatayan ng anak eh. Pero kahit na. At saka ewan kakaiba talaga yan si Christine. Biruin mo, nagawa niya pang tumakbo sa bahay natin para sabihin yun yung nangyari sa anak niya. Kung ibang nanay yun, hindi niya maiiwan yung anak niya na namatay. Tapos ganun pa yung nangyari. Oo talaga oh. Baka kasi naghahanap lang ng karamay. Ay naku, ewan. Ibang kutob ko talaga. Saan kayo galing? May nangyari kasing trahedya. Isang bata yung natagpo ang patay sa may dalampasigan. Ha? Nagkataon na anak ng kaibigan ko kaya kailangan kong puntahan. Naku, teka, paano namatay yung bata? May kakaiba ba sa itsura niya? Ha? Ano, nalunod ba siya? Mukhang hindi siya nalunod eh. Pero basang-basa siya dahil sa sobrang lakas ng ulan kagabi. Yung tiyan niya. Wakwak ba? Oh, paano mo nalaman? Ay, Diyos ko. Kailangan ko na talaga umalis. Hindi na ako pwedeng tumagal pa rito. Teka, Natalia. Pasensya ka na pero hindi kita hayaang umalis. Ha? Lalo na ganyan yung itsura mo. Teka, tingnan mo. Ang taas pa ng lagnat mo. Ni ayaw mo nga sabihin kung saan ka galing o saan ka nakatira. Paano kung mapahama ka sa daanan? Hindi mo naman ako kilala, di ba? Hindi mo ko dapat alalahanin. Oo na, sige na, sabihin na natin ganun. Sabihin mo lang kung may kakilala ka na pwedeng sumundo sa'yo rito. Tatawagan ko lang. Nanay mo, tatay mo, o kahit kaibigan mo na pwede makatulong. Hindi na ako kaya sunduin ng lola ko rito, no? Di tawagan na lang natin tapos ipakiusap ka na lang. Ganun lang kasimple. Kasi hindi kita pwedeng pabayaang umalis dito. Oo, at hindi na kita sagutin kasi desisyon mo na yan eh. Pero konsensya ko na yun kapag may nangyari sa'yo masama. Ay, siya, sige na. Bibigay ko sa'yo yung number ng lola ko. Yun naman pala eh. Dami mo pang palusot. Baka kasi kriminal nga talaga yan, pare. Hoy, naririnig ko yung sinasabi mo, ha? Naninigurado lang. Sa itsura kong mukha ba akong kriminal, ha? Oo, ikaw talaga. Di ako kriminal para sabihin ko sa'yo. Sadyang gusto ko lang pangalagaan yung personal na impormasyon ko, no? Bakit? Sikat na tao ka ba? Teka, artista ka ba? Parang wala naman akong nakikita ganyan na mukha sa TV. Hindi ako artista. Ay naku, basta. Saan ba pwedeng makitawag dito? Ako na lang yung tatawag kay Lola at baka hindi siya maniwala sa inyo eh. Ito, may cellphone ako. Magpapaload na lang ako sa tindahan sa kabilang kanto. Erwin, dito ka lang ha. Bantayan mo, baka umalis pa yan eh. Teka, ba't ako? Baka mamaya mamamatay tao pala yan eh. Ay naku, ewan ko sa inyo. Hindi ako tatakas, okay? Bigyan niyo lang ako na makakain. Gutom na ako eh. Tulad ng ipinangako ko kay Natalia, nagpa-load nga ako sa tindahang malapit lang sa amin. Paglabas ko, nakita ko pa ang ambulansyang kumuha sa bangkay ng anak ni Christine. Naawa talaga ako sa bata. Napakabata pa nito. Pero nasawi na siya dahil sa isang trahedyang hindi naman sinasadya. Pagkabalik ko sa bahay, agad namang tumawag si Natalia sa lola niya. Lumayo pa siya sa amin ni Erwin na para bang may gusto siyang sabihin na hindi namin dapat marinig. Dahil doon
Lalo tuloy pinipilit ni Erwin na posibleng may tinatago talaga si Natalia, na baka kriminal nga raw ito. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga magawang isipan siya ng ganon. Pumayag si Natalia na manatili muna sa bahay namin hanggang sa dumating ang lola niya para sunduin siya. Kinagabihan, sabay-sabay kaming natulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising dahil sa isang mahinang kaluskos sa pader. Erwin! Erwin! Erwin, gising! Ano ba kasi yun? May naririnig akong kaluskos sa pader. Naririnig mo ba yun? Wala. Wala akong naririnig, tulog na. Teka lang. Lumalakas yung kaluskos. Ay, naku, nakakainis. Ano ba kasi? Uy, ano yun? Baka mamay tumatakas si Natalia, ha? Teka lang. Kukunin ko yung tinatago kong itak dito sa ilalim ng kama. Mauna ka na sa labas. Tignan mo kung anong nangyayari. Uy, ba't ako? Ay, Diyos ko po. Uy, para sinisira ni bahay natin. O ito itak. Mauna na ako sa labas ha. Dumapot ka na kahit ano dyan. Pwede panlaban. Imbis na hintayin pa si Erwin dahil sa kaduwagan nito, nauna na akong lumabas sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nagulat na lang ako na may makita akong isang matangkad na lalaking nakapasok sa loob ng bahay. Pero hindi siya basta-bastang lalaki lang. Mayroon siyang puting mahabang buhok, mahahaba at matutulis na tenga, at mapupulang mga mata. Ibalik mo ang kapangyarihan ko! Hindi ko alam kung anong sinasabi mong aswang ka. Pero tama lang na ikaw mismo ang dumating dito para mapatay kita! Hindi mo ako mapapatay dahil mauuna ka bago ako! Bakin! Kumuha ka ng asin! Bilis! Ano? Akin na kaya hawak mong itak! Ako ang dapat kumalaban sa kanya! Hindi na ako nakapalagpa nang hablutin bigla ni Natalia ang itak na hawak ko. Pagkuha niya nun, mabilis niyang kinalaban ang nilalang na nasa kanyang harapan. Habang ako naman, hindi na ako nagdalawang isip pa. Dali-dali akong pumasok sa kusina at kumuha ng asin. Natalia! Ito asin! Ihagis mo sa pesting aswang na yan! Ano? Ihagis mo na! Dali! Parang ganito! Ah! Yan ang bagay sa'yo! Ah! Ayan! Litik kayo! Mga buwisit kayo! Ikaw ang biset! Marami ka nang nabibiktima. Ultimo mga bata, hindi mo pinapalagpas, binibiktima mo! Itahin nyo lang! Mayabang na manunugis! Mababawi ko rin ang kapangyarihan ko sa'yo at sa oras na babawi ko yan ay papatayin kita! Hoy! Teka! Sandali! Saan ka pupunta, ha? Bakin! Erwin! Tulungan niyo ako! Makakatakas yun! Sandali lang! Teka, nasa yung mga sugat mo? Ha? Oo nga no. Nawala na nga yung sugat ko. Saka, ang lakas na rin ng katawan ko. Parang may kakaiba sa katawan ko ah. Teka, narinig ko yung sinabi ng aswang. May nakuha ka raw na kapangyarihan mula sa kanya. Natalia, sino ka ba talaga? Sa tingin ko, hindi ko na pwedeng itago pa to sa inyo. Lalo na ngayong nakita nyo na yung totoo. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, Akin eh. May kakaibang katawan talaga yung babae niyan. Posibleng, kasamahan niya yung aswang kanina. Tingnan mo, gumaling ka agad yung sugat niya. Sino ba makakagawa niya? Di ba mga aswang lang? Ay nako, hindi ako aswang, pwede ba? O, kung hindi. Ako aswang. Ano ka? Bakit biglang naghilom yung mga sugat mo? Ang totoo niyan, hindi ko rin sigurado kung anong nangyari sa sugat ko eh. Pero sasagutin ko kung ano yung pagkatao ko. Hindi ako aswang. Isa akong manunugis ng aswang. Teka, ano yung manunugis ng aswang? Ay nako naman. E di manunugis ng aswang, yung mga taong may kaalaman sa paghuhuli ng mga aswang. At yung aswang na nakita ninyo kanina, siya mismo yung aswang na tinutugis ko bago ako mapadpad sa baryo nyo, no? Yung aswang na yun. Anong klaseng aswang yun? At saka bakit napunta raw yung kapangyarihan niya sa'yo? Isa siyang ugot na aswang. Isang uri ng aswang na may kakaibang kakayahan tulad ng itim na mahika. At yung mahika na yun, siguradong yun ang nakuha ko. Hindi ko na sigurado kung paano napapagana eh. Hindi ko na sigurado kung paano napunta sa akin yun. Siguro dahil sa sugat mo sa binti. Hindi ko alam, hindi ko rin talaga sigurado. Basta nung naglalaban kami, sobrang lakas ng kapangyarihan na binato niya sa akin. Sinalag ko ng mutya ng kidlat pero ang naging resulta, bigla akong tumalsik. Tapos nagising na lang ako na nasa bangka niyo na ako.
Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Totoo ba talaga to? Pakikurot nga ako. Aray ko naman. Ba't mo ko kinuro? Sabi mo kurutin kita. Sakit naman masyado. Aray ko, sakit ng balat ko. Ay naku, ewan ko sa inyong dalawa. Basta, kailangan ko nang umalis dito sa inyo. Dahil sigurado akong babalikan niya pa rin ako para kunin pabalik yung kapangyarihan niya, no? Naku, tama ka. Kailangan mo na nga talagang umalis at baka mamaya madamay pa kami. Ano ka ba naman, Erwin? Napakaduwag mo naman, oh. Teka lang, yung kaninang batang namatay, baka may kinalaman yung aswang na yun. Paano kung sa pag-alis mo, mas maraming salakayin yung aswang? Oh, pare naman. Baka hindi aswang yung may kagagawa nun. Anong hindi aswang? Nakita mo naman na wakwak yung tiyan nung kawawang bata, oh. Hindi tayo sigurado kung yung ugot na aswang nga ba yung may kasalanan nun sa bata. Ay, o siya, sige. Hindi na muna ako aalis bukas. Sisiguraduhin ko na munang hindi nga yung ugot na aswang yung may kagagawan nun. Pero sa oras na malaman kong yung aswang nga na yun yung pumatay, kailangan ko muna talagang tugisin yun. Teka, tapos dito ka titira sa amin? Uy, ano ka ba? Siyempre naman, kailangan nyo ng matutuluyan, oh. Di pwede, Joaquin. Baka mamay suguri naman tayo ng aswang nung nakita natin kanina. Ano ka ba naman? Hindi maglagay tayo ng mga pangontra. Sigurado naman ako poprotektahan tayo ni Natalia. Di ba? Oo naman, no. Huwag kayong mag-alala. Malaki yung naitulong niyo sa akin eh. Niligtas niyo ako. Muntik na kaya akong mamatay dun sa dagat. Kaya kung may aswang man na magpapagala-gala sa baryo niyo, gagawan ko ng paraan na mailigtas kayo, no? O yun naman pala eh. Tumulong na rin tayo. At saka, anak kaya ni Christine ang namatay. Kailangan makamit ni Christine ang hustisya. Kung sa bagay. Pero paano kaya yung pintuan natin? Hindi kaya tayo pasukin ng aswang? Wasak na wasak eh. Yun nga lang. Kailangan nating ayusin yan bago matulog. Pinagtiyagaan naming remedyohan ang pinto na winakwak ng aswang. Pagkatapos, nagtangka kaming matulog. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na talaga kinayang matulog ng payapa. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako ng kwarto at saktong naabutan si Natalia na abalang pinapatalas ang itak na inabot ko sa kanya kanina. Oh, Joaquin, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pa yatang papalaot bukas, di ba? Narinig ko yung usapan niyo ni Erwin eh. Oo. Kaso hindi ako makatulog eh. Natatakot ka ba ha? Hindi ah. Ba't naman ako matatakot? Ang totoo kasi niyan, may sasabihin ako sa'yo. Gumugulo kasi yung isip ko dahil sa nangyari kanina eh. Ano ba yung gumugulo sa isip mo? Kasi parang may ganitong nangyayari sa baryo namin. Naalala ko nung may kalaro ako nun. Bigla na lang nawala sa gitna ng napakalakas na ulan. Tapos kinabukasan, bigla na lang nakita sa dalampasigan. Napatay at wakwakan siyan, ganon? Oo, ganun na nga. Kaya gusto kong manatili ka muna dito. Dahil kinakabahan ako na baka mangyari ulit yun. Teka, ano bang nangyari noon? Sunod-sunod yung pagkamatay ng mga bata. Tapos bigla na lang parang sinasapian yung mga tao. Kasama na yung nanay ko ron. Para siyang sinapian. Hindi niya naririnig yung mga sinasabi ko. Parang hindi niya ako kilala. Umalis siya ng bahay tapos hindi na nakabalik pa. Ang sabi nga ng mga matatanda, baka raw na maligno yung nanay ko. Kasama pa ng ibang mga tao sa baryo. Ay, mukhang hindi ko na yata kailangan umalis sa baryon to ah. Bakit? Sa tingin mo ba, konektado ang mga nangyayari ngayon sa nangyayari sa dati? Oo, dahil lang sinabi mo sa akin nangyari sa nanay mo, kakayahan niya ng ugot na aswang. Hindi ako nagalit sa nanay ko nang bigla siyang nawala. Lalo na at hindi lang naman siya ang nawala ng mga panahong yon. Pero mas itinuring ko yon bilang misteryo. Kaya ngayon, mas lalo akong naudyok na sundin ang kutob kong tumulong kay Natalia. Pakiramdam ko, sa wakas, masasagot na ang isang katanungan sa isip ko na matagal ko na ring hinahanapan ng sagot. Iyon ay ang pagkawala ng nanay ko noon. Paano mo nga pala malalaman kung saan matatagpuan yung ugot na aswang? Ang mga aswang, naglalabas sila ng kakaibang amoy na nanunuot sa ilong ko. Hindi ko alam pero yun yung kalakasan ko bilang manunugis ng aswang. Naaamoy ko yung masangsang nilang amoy. Kahit na wala na sila sa paligid. Kahit pala palihim yung utot ko, maamoy at malalaman mo kung sino. Ewan ko sa'yo. Sira ulo talaga to. Talaga nasingit mo pa yan, ano? Bigla lang akong kinabahan.
Palibasa pala, utot ka eh. Uy, hindi naman masyado. Tara na nga, pumalaat na nga tayo. Eh, biglang iniba ang usapan ah. Ay nako, ay siya nga pala. Ano palang gagawin natin sa dagat? Eh, hindi ko pa nga pala natatanong. Mangingisda ba kayong dalawa? Ay, oo. Pero mas madalas kaming sumisisid ng mga balatan. Balatan? Anong balatan? Ah, paano ba? Ano yun? Yung English, si cucumber. Oo, tama, di ba? Oo, yun. Madalas kasing kunin yun para sa amin kasi medyo mataas yung presyo niya. At saka madalas kaming manghuli ng balatan talaga. Ah, ganun ba? Eh di ba, bawal lang manghuli pagkatapos ng trahedya kahapon? Dun yun banda sa kabila. Kaya dito, hindi naman pinagbabawal. Eh di kung ganun, doon dapat tayo pumunta. Wala akong naaamoy na bakas ng ugot dito eh. Bago yon, siguro mas okay na tingnan muna natin yung lugar kung saan ka namin nakita. Baka doon may makita tayo. Sa bagay, tama ka. Tara na, sasakay na ako sa bangka nyo. Pagkasampa naming lahat sa bangka, kaagad na pinaandar ito ni Erwin. Dumiretso kami sa parte ng dagat kung saan namin unang nakita si Natalia. Pagkarating doon, si Erwin na muna ang sumisid sa dagat para manguha ng balatan. Habang nagpaiwan naman ako kasama si Natalia na tinatanaw ang dagat. May naamoy ka ba? Wala pa eh. Pero may nararamdaman akong kakaiba. Uy, anong nararamdaman mo? Baka naman nandito yung aswang ha? Wala rito yung aswang. Pero parang nararamdaman ko yung kapangyarihan niya. Kapangyarihan. Teka. Erwin! Uy! Si Erwin umahon na! Okay! Natalia, may nakita ako sa ilalim ng tubig. Ha? Ano yun? Ito, itim na libro. Naiiwagaan ako dyan eh. Kasi kakaiba pero hindi ko binasa. Saka wala naman nakasulat. Patingin nga ako. Oo nga no. Parang hindi nabasa. Ay nako, yung libro na yan, pagmamay-ari yan ng ugot na aswang. Akin na nga muna. Baka dyan ko makita yung hinahanap ko sagot. Teka. Wala naman nakasulat oh. Hindi na ako nakapagsalita pa. Nang kunin niya sa akin ang librong itim, hindi ko sinasadyang mapatitig sa mukha niya. Kunot na kunot ang kanyang noo habang pinapalipat-lipat ang mga pahina nito. Ewan ko ba, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Bigla na lang tumibok ng napakabilis ang puso ko. At namalayan ko na lang na nakatulala na pala ako sa kanya. Kung hindi pa ako kinalabit ni Erwin, hindi pa ako mababalik sa ulirat. Uy, ako matunaw naman yan pare. Ha? Wala, sabi ko, mukhang may nababasa naman si Natalia. Tayo lang hindi nakakakita eh, no? Ako, tungkol to sa mga aral ng kaliwa. Parang black magic yung dating. Isang mahika na mga ugot na aswang lang ang kayang gumamit. Pero dahil napunta sa akin yung kapangyarihan ng aswang, nagagawa kong basahin yung mga nakasulat dito na kahit hindi nyo nakikita. Sigurado kaya mo rin gawin yung mahika? Hindi ko pa alam. Pero may nakasulat na paraan dito eh. Yun nga lang, hindi ko natatangkain pang gamitin no. Dahil hindi ko gusto yung kapangyarihan to. Galing kaya to sa masama. Hindi naman siguro masama kung gagamitin mo sa mabuti, di ba? Gamitin mo laban dun sa aswang. Tama. Kung pwede mo palang magamit yan sa mabuti, di gamitin na natin, no? Kung sa bagay, may punto kayo. Pero bago yan, hayaan nyo na muna akong umahon dito sa dagat. Babad na ako dito, oh. Pagkatapos manisid ng balatan, hindi na kami nagpatagal pa ron. Minabuti na naming dumaong kaagad para mapuntahan yung parte ng dalampasigan kung saan natagpuan ng bangkay ng anak ni Christine. Pagdating namin doon, napakatahimik. Pero may mga nakaharang pa rin na dilaw na police tape. Iisang aswang nga lang talaga yung may kagagawa nito. Naaamoy ko yung presensya niya. Tama nga talaga manatili ka muna dito. Kung kailangan mo ng tulong, handa akong tulungan ka ha. Teka lang naman. Ibig mo sabihin may aswang talaga nakatira sa baryo natin? Baka nga yung aswang matagal lang nakatira dito sa baryo nyo eh. Nakikisalamuha pa ninyo araw-araw. Ano?
Teka, may nakita ko. Uy, teka! Ba't ka nakapasok sa loob? May titingnan lang ako saglit. Hindi pwedeng pumasok dyan. At saka baka mamaya, Baka mamaya ano? baka maamoy ka ng aswang eh. Baka mapahama ka. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-alala. Alam na niya kung nasaan ako at siguradong alam niya rin na hinahanap ko siya, no? Sa pagkakataong to, malaki na talaga yung posibilidad na mapahamak ako. Pati nga kayo eh. Oh, tignan mo. Tama ako eh. Madadamay talaga tayo dito. Erwin, madadamay at madadamay talaga tayo. Nandito man si Natalia o wala. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Harangan lang natin yung dadaanan ng iba para hindi ka mapansin ng ibang tao. Sige, saglit lang talaga ako. O sige. Iniangat ni Natalia ang police tape at pumasok na nga siya sa loob. Hindi ko sigurado kung anong binabalak niyang gawin. Pero sinubukan ko siyang protektahan mula sa mapanuring mga mata ng kapitbahay. Hindi pwedeng may makakita sa kanya at baka kung ano pa ang isipin ng iba. Ilang saglit pa, lumabas din kaagad si Natalia sa loob ng police tape. Hawak niya ang isang suklay, pulang bato na hindi ko alam kung bakit niya kinuha. Tatanungin ko pa nga sana siya, pero nagulat na lamang ako nang may biglang yumakap sa akin. Christine! O teka, bakit ka umiiyak? Okay. Ayos lang ba kung sa bahay mo na muna ako tumira, ha? Ano? Kasi hindi ko na kaya tumira sa bahay namin ng asawa ko eh. Hindi ko na talaga kaya yung pananambat niya sa akin. Ayaw niya akong tigilan, Joaquin. Para sa kanya, ako talaga yung may kasalanan sa nangyari sa anak namin. Christine, ano kasi, may burol pa yung anak mo. Hindi pwedeng pabayaan mo yun. Hindi ko naman papabayaan yung burol ng anak ko eh. Gusto ko lang naman talagang malayo muna sa asawa ko. Tulungan mo naman ako. Teka lang miss ha. Pwede bang lumayo-layo ka naman kay Joaquin? Kung makakapit ka naman sa kanya, kala mo naman mag-asawa kayo. Pasensya na ha. Pero sa tingin ko kasi, hindi pwedeng tumira ka sa bahay nila Joaquin, no? Teka nga, sino ba to ha? Joaquin, sino tong babaeng to? Ay nako, hindi mo na kailangan pang alamin kung sino ako, no? Ang kailangan mo lang intindihin ngayon, hindi yung puro kapakanan mo lang iniisip mo. Kung titira ka sa bahay nila Joaquin, ano na lang iisipin ng asawa mo? Hindi mo ba naisip yun, ha? Ay nako, Joaquin, sino ba to? Wala na akong pakialam sa iisipin nun, no? Aba, talaga palang makasaril tong babae na to eh. Isipin mo ha, gusto mong tumira sa bahay nila Joaquin na hindi man lang iniisip yung kahihinatnan? Magmumukhang kabit mo si Joaquin yan eh, o kaya si Erwin. Hindi mo man lang ba naisip yun ha? Ay naku, Christine. walang utak. Christine, sandali, pasensya ka na ha. Pero sa tingin ko, tama naman siya. Ayokong ibang isipin ng mga kapitbahay natin. Baka mag-away pa kayo ng asawa mo. Grabe ka naman, Joaquin. Hindi mo man lang ba ako kaya ipaglaban sa babaeng yan, ha? Uy, teka. Paglaban? Feeling may relasyon? Pilingera. Uy, wala ah. Ano ko ba naman? Christine, huwag ka magsalita ng ganyan na para bang may relasyon talaga tayo. Baka mamaya may makarinig eh. Akala ko pa naman magkaibigan tayo, Joaquin. Pero parang nakikinig ka lang dito sa babaeng to. Sino ba yan, ha? Napulot mo lang naman yan sa dagat, diba? Christine, ano ba? Hindi mo naman kilala yung babaeng yan, ha? Diba? Habang tayong dalawa magkasama na tayo mula pagkabata, pero kung makinig ka sa kanya, bahala ka nga sa buhay mo! Christine, sandali! Ano? Anong nangyari dun? Nagkaroon pa kayo ni Christine ng relasyon? Uy, hindi ah. Ay naku, Joaquin, sa dami ng mga naging babae mo noon, hindi mo na maisip kung nasan doon si Christine eh. Hindi nga sabi, magkaibigan lang talaga kami noon, simula pa. Hindi ko naman yung pinatulan dahil malapit kami magkaibigan, no? Ay nako, posibleng may gusto sa'yo yung babaeng yun. Kitang-kita naman sa mga titig niya sa'yo eh. Ewan ko sa inyo. Basta wala akong gusto sa kanya. Basta kakaiba yung babaeng yun. Masyadong pilingera. Sinabi mo pa. Ito naman kasi si Joaquin, pinagbibigyan palagi kapag may hinihinging pabor. Kaya yan, nasanay at lumaki ng ulo. Kaya naman pala. Akala, sasaluhin na siya palagi. Naawa lang naman ako sa kanya. Ay, tara na nga. Hayaan nyo na muna si Christine. Masyado pa siyang emosyonal kaya ganyan. At saka pwede ba, huwag nyo nang bigyan ng kahulugan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nainis kay Natalia at Erwin.
Tahimik at tila wala sa sariling naglakad ako pabalik sa bahay namin. Maya-maya lang, tila ba naging blanko ang lahat. Wala akong naaalalang mga nangyari pagkapasok ko ng bahay. Hanggang sa may narinig akong pagpitik sa tenga ko at nakita ko na lang si Natalia sa harap ko. Kita ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Napalunok ako bigla, hindi makapagsalita habang nakatingin lang ng diretsyo sa kanya. Natalia, ano na? Kamusta si Joaquin? Ayos lang ba siya? Naku, hindi ko alam eh. Tulala pa rin siya oh. Ay, Diyos ko, ano ba talaga nangyayari sa kanya? Bakit parang napabaliw na siya? Anong nababaliw? Anong pinagsasabi mong nababaliw, Erwin? Ay, Joaquin, Diyos ko! Pare, so ka kakapagsalita ka na. Akala ko napabaliw ka na eh. Ano ka ba? Teka, ba't kayo mayakap? Ano bang nangyari? Bitawan mo nga ako. Hayaan mo muna ako, sige. Parang kang nabaliw ng buong araw eh. Kung alam mo lang, sinubukan namin ng lahat para bumalik ka sa ulirat, pare. Puro si Christine ang gusto bumakita eh. Ano? Tigilan mo nga ako, Erwin. Joaquin, totoo yung sinasabi niya. Ano? Talagang nawala ka sa sarili mo kanina, no? Sinasabi mong ililigtas mo si Christine na kailangan ka niya. Akala nga namin normal ka eh. Pero nakakapagduda kasi bigla ka na lang nagkaganon. Kaya ayun, pinilit kitang kausapin. Hanggang sa makita ko nga yung kulay itim na kahon sa ulo mo. Itim na kahon? Oo, yung itim na kahon na yon, kapangyarihan ng isang ugot na aswang yon. Kapag nalagyan ka ng itim na kahon sa ulo, magagawa na ng ugot na pasunurin ka sa lahat ng gusto niyang mangyari. Teka, ibig sabihin, aswang si Christine? Teka, hindi ko sinasabing aswang siya ha. Pero dahil halata ngang may gusto siya sa'yo, kung may gusto siya sa'yo noon pa, matagal na sana niyang ginawa yan sa'yo, di ba? Pero posible kasi na konektado siya sa ugot na aswang. Lalo na at siya yung binabanggit mo kanina. Pero paano nangyari na sila ang konektado? Yung anak niya, bakit namatay? Yan din nga yung hindi ko maintindihan, Joaquin eh. Kaya tinawagan ko yung Lola Trina ko. Paparating na nga siya rito eh. Tutulungan ka niya magkaroon ng isang anting-anting na pipigil sa pagkakahipnotismo ng ugot na aswang sa'yo. Hindi kaya ganito rin yung nangyari sa nanay ko noon. Kasi yun sa kanila, hindi ko talaga matandaan ang mga nangyari. Ni isa wala akong maalala. Nako, posible nga yan, Joaquin. Malapit na tayo sa sagot na gusto mong malaman. Kaya kumapit ka lang sa akin ha. Kayang-kaya mo yan, masasagot din lahat yan. Oh, teka, paano ako? Saan ako kakapit? Hindi ka naman inahabol ng aswang ha. Sigurado may posibilidad na magkagusto rin sa akin yung aswang. Sa pogi kong to. Sira ulo talaga to. Lingero. Nang gabing yon, mas lalo akong hindi nakatulog ng maayos. Iniisip ko kung paanong nangyaring nagawa ni Christine yon sa akin. Iniisip ko kung paano naging konektado ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan ko. At dahil nga hindi ako makatulog, lumabas ako ng kwarto. Dumiretso sa kusina at kumuha ng bawang at asin. Nang papalabas na sana ako sa bahay, nagulat ako nang makita ko si Natalia. Nakaupo siya sa may harap ng bahay habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Natalia, anong ginagawa mo rito sa labas? Gabi na. Papahangin lang ako saka nag-iisip. Ikaw, saan ka pupunta ha? Kala ko nga tulog ka ni. Be, bahala ko sana pumunta ng dalampasigan. Maglakad-lakad. Ay nako, alam mo namang delikado na, aalis ka pa. Paano kung makita ka ng aswang ha? Uy, tala naman akong bawang at asin eh. Ay nako, hindi sapat yan no. Kailangan mo ng manunugis. Halika na, sasamahan na kita. Ano ba kita? Tagabantay? Ay nako, habang nandito ako, ganun na nga, wala kang magagawa. Ewan ko. Pero parang nakakaramdam tuloy ako ng hiya sa'yo. Pagkaramdam ko, ikaw lang ang kumikilos kahit pa sinasabi mong tutulungan kita. Ano ka ba? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nakita mo naman yung nangyari sa akin kanina, di ba? Kung di mo ako iniligtas sa itim na mahika na yon, baka nababaliw na ako kay Christine ngayon. Ano ka ba? Hindi pa lang kasi malawak yung kaalaman ko sa mga aswang. Pero masasabi ko na malaking tulong ka sa akin, Joaquin. Habang tinutugis ko yung ugot na aswang na yon, may natitirhan ako. May nakakain. O diba? Laking tulong mo kaya. Pakiramdam ko kasi hindi pa rin sapat eh. Kailangan ko sagutin ang dahilan na biglang pagkawala ng nanay ko. Ba't ikaw, dumating ka para sagutin yun? Paano kung hindi ko masasagot? Naniniwala ako na masasagot mo.
Siya nga pala, nakwento ko na sa'yo yung tungkol sa nanay ko pero ikaw, hindi mo pa nakakwento yung pagkatao mo. Ang alam ko lang, ikaw si Natalia na isang manunugis ng aswang at may lola na hanggang ngayon hindi pa rin nakakarating dito. Ay nako, medyo malayo kasi yung lugar namin. Saka isa pa, sigurado naman ako maraming dinaanan yung lola ko, no? Kung isa akong manunugis, si lola naman isang albularya. Ano nga yung kwento mo? Bakit naging isa kang manunugis? At saka bakit tinuhuli mo yung mga ugot na aswang? Bakit hindi mo isauli sa kanila yung kapangyarihan niya para matapos nitong lahat? Grabe ha, dami mo naman tanong. Pwedeng isa-isa lang. Teka, sige. Unahin ko sagutin kung paano ako naging manunugis ha. Ganito kasi yun. Naging manunugis ako dahil galing ako sa pamilyang manunugis sa kaalbularyo. Talaga palang ginagawa ninyo yung lahat yun, no? Oo. Pero yung kapangyarihan ng ugot na aswang, naku, delikado nang ibalik sa kanya yun, no? Ha? Anong ibig mo sabihin? Kaya matagal si Lola Trina dahil dumadaan pa siya sa mga kaibigan niya. Umahanap siya ng posibleng paraan para mabuhay ako kung sakaling aalisin yung kapangyarihan ng ugot na aswang. Teka, hindi ko naiintindihan. Joaquin, patay na dapat ako kung hindi lang ako iniligtas ng kapangyarihan ng ugot na aswang. Ano? Pero niligtas ka namin sa dagat Ganito kasi yun. Tumama sa puso ko yung kidlat ng anting-anting na ginamit ko at kasama rin yung kapangyarihan ng ugot na aswang. Namatay ako sa pag-ataking yun eh. Pero nabuhay ako sa nakuha kong kapangyarihan sa kanya. Ganun pala yung nangyari. Kapag binalik mo yung kapangyarihan mo sa aswang, di kasabay nun pagkamatay mo. Ibig sabihin hindi na pwedeng alisin pa? Ganun na nga. Wala na bang ibang paraan Hindi ko alam. Si Lola lang talaga yung makakasagot niyan. Nalungkot ako sa isiping kamatayan ng posibleng nag-aabang para kay Natalia. Dahil doon, pakiramdam ko may nag-udyok sa akin na protektahan siya. Na dapat may gawin akong paraan para hindi lang siya ang kumikilos para sa baryo namin. Kaya kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi para manisid ng mga balatan, kundi para magpaturo kay Natalia. O ano, magpapaturo ka ba talaga sa akin makapaglaban sa aswang ha? Oo naman Ano bang matutulong ko sa'yo kung hindi mo ako tuturuan, di ba? Kung sa bagay, tama ka. Teka, paano yung kabuhayan natin? Hindi na babalatan yung uulihin mo ngayon, kundi mga aswang na. Nako, mabuti sana kung makakain natin yung mga aswang. Uy, manguhuli pa rin naman tayo ng balatan. Siyempre, kabuhayin natin yun Pero kailangan ko munang matutong makipaglaban sa aswang. Dahil posibleng papalapit na ang araw na mangunguha na naman siya ng mga inosenteng buhay. Ano naman kinalaman natin dyan? May kinalaman to sa pagkawala ng nanay ko, no? Erwin, kailangan kong gawin to. Ayaw mong makisali, di sige, rerespetuhin ko yung desisyon mo. Patay tayo dyan. Siya, sige na. Hindi mo naman sinabi sa akin Alam ko rin naman kahit di mo sabihin, ramdam ko naman na nagtatampo ka. Ano pa nga ba magagawa ko? Di sabahan ka. Di rin pala ako matitiis Ano ba nga magagawa ko? Siyempre kung nasan yung best friend ko, nandun din ako. Corny yung dalawa. Ibig sabihin nito, dalawa kayo magpapaturo sa akin ha? Kung pwede sana, pwede ba yon? Oo naman. Mabuti na nga rin yun para kung sakaling wala ako, may alam na kayo, di ba? Agad na sinimulan ni Natalia ang pagtuturo sa amin. Tinuro niya kung ano ang mga pangontra sa aswang bukod pa sa asin at bawang. Tinuro niya rin sa amin kung anong mga sandata lang ang tumatalab sa kanila. Nakakamangha siyang panoorin habang tinuturuan kami. Bukod kasi sa ang ganda na niya, ang tapang at ang talino pa niya. Hoy, Joaquin! Hoy! Nakikinig ka ba ha? Oo. Ano nga ang sabi mo? Parang lutang naman to, hindi ka naman nakikinig eh. Ang haba-haba na pinagsasabi ko sa'yo tapos tulala ka lang. Ayan kasi, natutulala Ano? Huwag ka maniwala dyan kay Erwin. Alam mo naman ano kasi, may iniisip lang ako. Pasensya ka na, ano nga ulit yung gamit na sinabi mo sa aking ginagawa sa langis na yan? Ay, naku, pambihira naman eh. Eto na nga, ito yung langis na to, ha? Tingnan mo. Kapag kumulo to, ibig sabihin may paparating na aswang, okay? Kaya magandang bitbitin mo to palagi.
Ikaw din, Erwin duwag ka pa naman. Oo, narinig ko naman yung mga sinabi mo kanina eh. Si Joaquin lang kasi bigla-biglang natutulala. Uy, hindi Ay nako, oo na, sige na. Hindi na kung hindi. O ito naman, listahan yan ng mga kailangan nating bilhin sa isang albularyo, ha? Hindi ko alam kung nasa na si Lola ngayon eh. Hindi natin siya makontak kaya hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya kailangan nating makahanap ng albularyo na pwedeng pagbilhan ito. Isa naman tayo makakahanap ng albularyo. Ay, alam ko na. Baka may kakilala yung nanay ko. Sismosa pa naman yun, kaya panigurado may kakilala yun. Oo nga, mabuti pa nga at matagal-tagal na rin simula nung huli kami nagkita ng nanay mo. Paano? Puro tanong kung kailan ako mag-aasawa. Kaya ako hindi dinadalaw yun kasi palagi nagtatanong kung kailan ako mag-aasawa. Pinagkakamalan ba naman akong bakla dahil sa pagsasama nating dalawa, pare? Natalia, baka pwedeng magpanggap ka na lang munang girlfriend ko para hindi na ako kulitin ni nanay. Naku, O hindi pwede no? Uy, bakit ikaw sumasagot? Basta hindi pwede. Tara na nga, puntahan na natin si Aling Erling. Sus, siloso. imbis na sagutin pa si Erwin, nauna na akong lumabas ng bahay para pumunta sa bahay ng mga magulang niya. Ang totoo, talagang hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Napapansin kong palagi akong natutulala sa harap ni Natalia. May mga pagkakataon din na bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing napapalapit kami sa isa't isa. At mas lalo naman kung mahahawakan niya ang kamay ko. Hindi ko masabi kung anong pakiramdam to. Dahil kahit naman marami ng babaeng dumaan sa buhay ko, hindi ko pa naranasan ang kakaibang pakiramdam na ito. Ay, mabuti na lang at may kilala kayong albularyo ng nanay mo, no? Nakabili tuloy tayo ng mga gamit natin tulad nitong buntot pagi sa kaagimat. Kaya nga eh. Kaso kapalit naman nun, hindi na pinakawala ni Aling Erling si Erwin. Yun lang. Mukhang matagal na talaga simula nung huling nagkita yung dalawa no? Oo. Ayaw kasi ni Erwin na kinukulit siya ng nanay niya. Pero kung ako, masaya sana kung may nanay na nangungulit sa akin eh. Natalia? Bakit? Sa tingin mo ba may posibilidad na makita pa kami ng nanay ko? Tungkol dyan, pasensya ka na, Joaquin Pero parang imposible na eh. Yung mga ugot kasi, nagbibigay sila ng itim na mahika sa isang tao para mapasunod nila at makain. Kung ganon, siguro kahit hustisya man lang. Di bale, huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na makakamit mo yung hustisya para sa nanay mo. Para sa lahat ng mga taong nadamay sa baryo nyo. Salamat, Natalia. Salamat at dumating ka. Wala yun. Joaquin, siya Ano nga yun? pala, Sige. kung sakali man na bigla akong mawala, huwag mo na akong hahanapin Ha? Teka, ano ka ba? Bakit mo sinasabi yan? Dahil kapag nawala ako, kailangan mong hanapin yung ugot. Mas kailangan mailigtas sa mga tao sa baryon to kaysa sa kaligtasan ko. Huwag mo sabihin yan, Natalia. Hindi ka mawawala. Hanggat kasama mo ako, poprotektahan kita. Inisip ko na baka natatakot lang si Natalia sa posibleng mangyari sa kanya kaya niya nasabi ang bagay na yon. Hindi ko masyadong pinansin ang pahiwatig niya. Ang hindi ko naman inaasahan, sa paggising ko kinabukasan, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Erwin, oras na ba? Ang aga mo umuwi Tumakas lang ako sa bahay. Saka papalaot pa tayo, di ba? Oo nga. Palaot nga pala tayo. Inaatok pa ako Bakit? Pinuyat ka ni Natalia, no? Sira ulo to. Mukhang ganyan, baka mamaya marinig ka ni Natalia. Ha? Bakit bukas ang pinto ng kwarto ni Natalia? Teka. Oo nga no. Saglit nga, isasara ko lang yung pinto. Erwin? Erwin? Oh, Nawawala si Natalia. ano? Baka nasa kusina lang yon. Natalia! Natalia, nandiyan ka ba? Walang sumasagot. Sandali, hanapin ko lang sa bahay. Kailangan mahanap natin siya. Teka lang naman, Joaquin. Huwag ka na muna masyadong kamahan. Kalma ka lang. Hindi pwede kumalma, Erwin. Alam mo kung anong pwede mangyari sa kanya, di ba? Hinagilap ko si Natalia sa buong bahay, pero hindi ko siya nakita.
Kaya naman dali-dali akong lumabas ng bahay at hinanap siya sa malalapit na lugar na pwede niyang puntahan. Pero wala. Wala akong nakita ni anino niya. Hanggang sa sumikat na ang araw at hindi pa rin siya nakakabalik. Mas lalo akong kinabahan para sa posibleng mangyari sa kanya. Saan kaya siya nagpunta? Bakit bigla na lang siyang nawala? Baka naman umuwi na. Hindi. Nagkausap kami kagabi. Sabi niya sa akin, huwag ko raw siyang hahanapin kapag bigla siyang nawala. O yun naman pala eh. Nagpaalam naman pala sa'yo. Bakit nag-aalala ka? Hindi yun pagpapaalam, Erwin. Ang sabi niya sa akin, kapag nawala siya. Pareho lang naman yun ah. Hindi niya lang direktang sinabi dahil ayaw niya mag-alala ka, pero pareho lang yun. Yun. Masaklap nga lang kasi baka umuwi na nga siya sa kanila. Hindi ako naniniwalang umuwi siya. Dahil sasabihin niya yun sa akin. Hindi niya kailangang magpaligoy-ligoy pa. Anong gagawin natin ngayon? Tatawagan ko yung lola niya. Teka, nandito pa yung number niya eh. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ayan. Teka. Baka si Natalia na yan. Si Natalia, nandito ba? Kayo po ba si Lola Trina? Oo. Nasa na yung apo ko? Lola, nawawala po si Natalia. Ano? Kagabi lang po nandito siya pero ngayon umaga bigla na lang po siya nawala. Hindi man lang po siya nagpaalam sa amin. Ay, pambihira talagang bata yan, oo. Ang hilig talagang kumilos ng mag-isa. Anong ibig niyo po sabihin? Ang apo kong yon, siguradong napamahal na sa inyo. Kaya mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niya. Nang marinig ko yon mula kay Lola Trina, pakiramdam ko may kung anong kirot na dumaloy sa puso ko. Kaya pala siya nagpaalam sa akin. Kaya pala nagmadali siyang makahanap ng albularyo na mabibilhan namin ng mga magagamit niya. Kaya pala pumayag siyang turuan kaming lumaban sa mga aswang. Yun ay dahil may balak na siyang iwanan kami. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Hinagilap ko si Natalia sa buong baryo. Kahit pa alam kong delikado. Nang hindi ko siya mahanap sa dalampasigan, naisip kong hanapin siya sa gubat. Doon, hinalughog ko ang masusukal na parte. Umaasang mahahanap ko siya. Hanggang sa may narinig akong tunog mula sa isang kuweba. Pare, mas mabuti yata umuwi na tayo. Dumidilim na nakakatakot na dito sa gubat. Shh! Teka, may naririnig ako. Hala, okay naman. Ay na nga ba yung sinasabi ko, baka mamaya yung aswang na yan. Talaga napakduwag mo. Kung yung aswang nga yan, di mabuti. Ayun na nga. Yun na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Huwag ka maingay. Teka, hanapin natin. Nandun ang galing ingay, tara. Ay, Diyos ko, gabayan niyo po kami. Maawa kayo. Ayoko pa mamatay. Erwin, dun sa may kuweba. Uy, papasok tayo dyan. Oh, teka, yung flashlight. Kunin mo. Ay, Diyos ko naman. Ito. Pagkakuha ko ng flashlight, binuksan ko yon at kaagad na pumasok sa loob ng kuweba. Sinubukan kong humanap ng kahit na anong bakas ni Natalia habang patuloy na naglalakad papasok. Habang si Erwin naman, panay ang kalabit sa akin. Bulong ng bulong na umuwi na raw kami. Hanggang sa napatigil ako sa paglalakad nang may makita akong liwanag. Pinatay ko ang flashlight saka sumilip. Namilog ang mga mata ko kasabay ng mabilis na pagtahip ng puso ko nang makita ko si Natalia. Nakatali siya sa isang malaking bato, sugatan ng kanyang katawan at hinang-hina. Natalia! Hala ka, anong nangyari sa kanya? Teka, ano ba itong lugar na to? May mga nakasinding ilaw, mga kandila tapos yung itim na libro, nandito rin. Mamaya na natin isipin yan, Erwin. Tulungan mo muna ako kalagad si Natalia. Bilisan mo! Ay oo, teka, ako na sa paa niya. Natalia, huwag kang susuko. Nasa bahay ang lola mo. Sisiguraduhin ko ligtas ka. Nakalagan ko na yung mga paa niya. Tara na, umalis na tayo dito, nakakatakot eh. Sige, teka. Tulungan mo ako ilagay sa sarili. Oh. Saan kayo pupunta? Erwin, may tiwala ako sa'yo. Pasanin mo si Natalia. Ano? Pero Joaquin! Mauna na kayo tumakas. Harangan ko to. Gawin mo ang lahat para makauwi kayo. Iuwi mo si Natalia sa bahay. Pero paano ka? Subukan mo nang makatakas. Diyos ko naman, Joaquin. Sige na nga. Pala ka na dyan. Pasa mo na siya sa akin. Hindi kayo pwede makaalis ng buhay.
Alam ko sa sarili ko na kung si Natalia hindi kinayang labanan ng aswang na to, mas lalong hindi ko kakayanin. Kaya naman ang nasa isip ko lang ay kailangan ko siyang takasan. Hinarangan ko ang daraanan nila Erwin gamit ang buntot pagi na ibinigay sa akin ng lola ni Natalia. Nilabanan ko ang ugot. Mabuti na lang din at may suot akong anting-anting na proteksyon sa akin mula sa sunod-sunod na pag-atake ng aswang. Teka bata ka, kahit kailan talaga ay pahamak ka! Bakit? Parang kilala mo na ako. Dahil kilala talaga kita. Total, at papatayin na rin naman na kita ngayong gabi. Mas mabuti pang malaman mo na. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi naging maayos ang buhay ng apo ko. Apo mo? Teka, sino ba yung apo mo? Napakaganda ng apo ko pero hindi mo man lang siya makita. Ngayon ay napunta siya sa maling lalaki. Ano? Ewan ko sa'yo, siraulo ka, aswang ka! Heto sa'yo! Ah! Sunod-sunod na pinatamaan ko siya ng buntot pagi. Habang hinaharangan ko sila Erwin na ngayon ay tuluyan ng nakalabas ng kuweba. Galit na galit ang ugot na aswang. Nagpupumilit siyang habulin sila Erwin. Pero kahit na masugatan na niya ako ng matatalas niyang mga kuko, patuloy ko pa rin siyang hinarangan. Tumabi ka dyan, buwisit ka! Hindi ako tatabi dahil ito nababagay sa'yo! Ah! Lahat ng ginawa mong ito ay may kapalit, Joaquin! May kapalit! Ang kapalit ng lahat ng ito ay kalayaan ng buong baryo mula sa mga aswang na kagaya mo! Muli ko siyang sinabuyan ng asin bago ako tuluyan tumakbo palabas ng kuweba at sumunod kila Erwin. Binilisan ko ang takbo. Sumusulyap pa ako sa likuran ko para masiguradong hindi na ako nasundan ng aswang. Pero nakasunod pa rin siya. Hinahagisan ko siya ng asin at bawang para hindi siya tuluyang makalapit pa sa akin. Paglabas ng gubat, doon pa lang siya tumigil sa paghabol. Sigurado akong alam niya na kapag mas marami na ang nakakita sa kanya, mas magiging delikado ang buhay niya. Pagkarating sa bahay, nakaabang na kaagad sina Lola Trina sa pinto. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng apo niya. Ay, Diyos ko, apo ko! Apo ko! Ipasok niya sa loob! Ay, gagamutin ko siya! Pagod na ako! Tulong! Ako na bububot sa kanya! Sige, dito, dali! Lola, gagaling naman po si Natalia, di ba? Ay, naku eh, mahina ang pulso ng apo ko. Pero gagawin ko ang lahat para gumaling lamang siya. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko binaliwala yung paiwating niya sa akin. Nakakainis. Iho, wala ka namang kasalanan. Mamaya ka namang drama dyan ha. Tulungan mo na lamang akong gamutin siya. Sinimulan na nga ang panggagamot kay Natalia. Hindi ko alam kung ano-anong mga gamot ang ginamit ni Lola Trina. Basta't gumamit siya ng bao na may uling at pang-insenso. Pinausukan niya ang katawan ni Natalia. Gumamit din siya ng mga dahon at langis. Marami siyang ginawa kay Natalia. Dinasalan niya rin ito at may mga pinainom pang gamot na hindi ko na alam kung ano. Kitang-kita ang desperasyon sa mukha ni Lola Trina na iligtas ang mahal niyang apo. Hanggang sa inabot na siya na ilang oras at sa wakas, tumigil din siya sa panggagamot. Lola, kumusta na po si Natalia? Ginawa ko na lahat na makakaya ko, iho. Diyos na lang ang makakaalam kung kakayanin pa ba niyang mabuhay. Diyos ko, bakit naman ganito? Ano pa po bang nangyayari sa kanya? Bakit po siya nagkakaganito? Hindi ko nga rin maintindihan eh. Kung yung ugot na aswang lang ang kalaban niya, malamang ay napatay niya na yon. Mahina na yung ugot. Hindi na niya kakayanin pang makipaglaban kay Natalia. Kaya paanong nangyari ito? Sa tingin ko po, kilala ko na po yung aswang. Ano ka mo? Kilala niya ako. Ang sabi niya, dahil daw sa akin nasira ang buhay ng apo niya, kaya siguradong tinutukoy niya nga po. Kapareho niya rin. Si Christine! Si Christine! Diyos ko pare! Aswang si Christine! Tama. Yung nangyari sa akin sa paraang na-hypnotis mo ako. Ibig sabihin nun, matagal nang alam ni Natalia na aswang si Christine at konektado siya doon sa ugot na yun. Pero yung anak niya, bakit niya pinatay? Nako posibleng sagabal sa kanila ang anak ni Christine. Kaya pinatay.
At ikaw, balak ka nilang gamitan ng itim na mahika para mapasunod ka sa kamay ni Christine. Grabe naman pare. Grabe kasing kapugian mo eh. Tumigil ka nga. Kinikilabutan na nga ako eh. Akala ko ba naman, isang mabuting kaibigan si Christine. Hey, ngayong alam mo na kung sino ang tunay na kalaban. Mas madali nyo nang matatalo yon. Pero paano naman namin matatalo yun? Si Natalia nga po nahirapang labanan sila eh. Isang magaling na manunugis yan. Paano pa kami? Alam ko kung paano siya kakalabanin. Ano? Paano mo nalaman? Lola Trina, meron po ba kayong armas na pwedeng magamit sa aswang? Yung isang saksak lang, patay ka agad? Ay, meron ako niyan. Pero, kaya mo bang pumatay ng aswang na ganun lang kadali? Opo, kakayanin ko. Ibinigay sa akin ni Lola Trina ang isang punyal na may basbas niya mismo. Ang punyal na yon ay paniguradong papatay sa aswang sa oras na isaksak iyon sa puso niya. Bit-bit ang punyal, lumabas ako ng bahay at dumiretso sa bahay nila Christine. Tumayo lang ako sa labas at sinugatan ng palad ko. Pero maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto. Doon pa lang, alam ko nang tama ang hinala naming lahat dahil naamoy niya ang dugo ko kahit sa malayo. Joaquin, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala ako sa iyo. Ayos ka lang ba? Teka lang, Joaquin. Sigurado ka bang nag-aalala ka sa akin, ha? Bawal na ba akong mag-alala sa kaibigan ko? Ito kasing huling usapan natin, mukhang hindi maganda yung nasabi ko sa iyo eh. Hindi ko naiintindihan yung pagluluksa mo. Ay, salamat naman. Mabuti naman at naiintindihan mo na rin ako sa wakas, Joaquin. Pasensya ka na talaga. At hindi ako nakasama sa libing ng anak mo. Iniiwasan ko lang din kasi magkaroon ng iskandalo. Baka kung ano kasing isipin ng asawa mo eh. Ayos lang yan, Joaquin, no? Ay nga pala, yung babaeng nasa bahay nyo, yung iniligtas mo dati, wala na ba siya sa bahay nyo, ha? Wala na siya. Umuwi na siya sa kanila. Ay, mabuti naman kung ganon. Nakakabwisit yung ugali ng babaeng yun eh. Kung ganon, pwede na ba akong makitira sa bahay nyo, ha? Sige na. Oo. Kinausap ko na si Erwin at ayos lang sa kanya. Halika na. Ha? Talaga? Ngayon na? Oo naman. Mas mabuti ngayong gabi para walang makakita sa atin. Pero, makikita rin naman nila tayo bukas eh. Hindi ko pa kasi naliligpit yung mga gamit ko eh. Sige na, halika na. Hawakan mo yung kamay ko. Ay, talaga? Hawakan ko yung kamay mo? Oo. Halika na. Halika na. Malapit na sanang hawakan ni Christine ang kamay ko. Pero bago pa man niya nagawa, biglang lumitaw ang aswang na nakalaban namin kanina. Hinawakan niya ang kamay ni Christine, kaya nakipag-agawan din ako sa kanya. Ha? Lolo Pancho? Anong ginagawa niyo rito? Huwag kang maniwala sa sinungaling na yan. Christina, isang aswang ang lolo mo at buhay pa siya. Joaquin, pagkakamali lang to ha. Hindi aswang si Lolo. Lolo, bakit ka pa kasi nandito? Panira ka naman ng moment Kristen! Huwag ka magpabulang sa pagmamahal mo sa lalaking yan. Papatayin ka yan. Tulo! Ito na po yung matagal ko nang hinihintay na pagkakataon. Gumagana na. Gumagana na yung itim na mahik at pinatong ko sa ulo niya. Gaga ka talaga. Hindi yung gagana dahil may pakontra siya. Ano? Joaquin? Ibig sabihin, alam mo yung mga sinasabi mo ngayon? Handa ka pala talagang isipin na may gusto ako sa iyo gamit ang itim na mahika, no? Bakit? Bakit Joaquin, ha? Bakit pa kasi hindi mo na lang ako gawing mahalin? Bakit kailangan pa kitang gamitan ng itim na mahika? Maganda naman ako Sexy naman ako. Christina, pasensya ka na. Naging kaibigan ang turing ko sa iyo pero hindi mo pwedeng gawin to habang buhay. Joaquin naman, pakiusap naman Mahal na mahal kita. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na... Joaquin, minahanap naman kita. Kasalanan ba na mahalin kita? Kristen! Kristen! Ano ginawa mo sa apo ko? Sinaksak ko si Christine diretso sa kanyang puso. Pero imbes na dumugo, unti-unti siyang naging abo.
At kasabay ng paglaho niya ay ang galit na pagsugod sa akin ni Lolo Pancho. Si Lolo Pancho na dating namatay at ipinagluksa ni Christine. Pero hindi pala iyon totoo. Lahat pala ng tungkol kay Christine ay kasinungalingan lamang. At ngayon ko lang iyon nalaman. Pinatay mo ang apo ko. Napakawalang hiya mo. Ilang taon ko siya pinoprotektahan at ngayon pinatay mo lang siya ng gano'n lang. Kailangan na niyang mamatay at ngayon ikaw naman ang susunod ko! Hindi ako mapapatay. Ikaw ang papatayin ko! Hindi ka dapat pumapatol sa bata, kurang na ugat! At sino ka naman? Ako? Eh di ako lang naman ang kamatayan mo. Ako ang lola ng sinaktan mong manunugis. Kaya ganti-gantihan na lang. Dapat talaga pinatay ko na siya. Nang mapatay ko na si Christine, si Lola Trina na mismo ang kumalaban kay Lolo Pancho. Hindi na naging mahirap yon dahil tulad nga ng sinabi niya, wala na itong kapangyarihan. Ang kapangyarihan na meron siya ay napunta na kay Natalia at habang buhay na itong mananatili sa kanya. Natalia! Natalia, gising ka na ba? Joaquin? Sa wakas, gising ka na. Anong nangyari? Oo, ka na muna magsalita. Teka, tatawagin ko na muna yung lola mo. Si Lola Trina! Nasaan si Lola? Nandito siya. Dumating siya rito nung nakaraang araw. Sa susunod, huwag mo na gagawin yun ha. Hindi ka dapat sumusugod sa isang laban na ikaw lang mag-isa. Teka, hinanap mo ako? Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Huwag mo akong hanapin kapag... Hindi ko na siya hinayaang magsalita. Sa halip, ay hinalikan ko siya sa labi. Nainis na ako sa mga paliwanag niya sa akin na para bang dapat hayaan ko lang siyang mawala, na parang hindi siya mahalaga para pabayaan ko lang. Joaquin, bakit mo ako hinalikan? Hinalikan kita kasi gusto kita, Natalia. Ano? Teka, muntik lang akong mamatay. Gusto mo na ako kaagad? Gusto na kita. Bago ka pa man umalis at isakripisyo ang sarili mo. Hindi ko na maamin kasi bigla kang nawala. Ngayong maayos ka na, hindi ko na kayang patagalin pa ang pagsabi ng nararamdaman ko para sa'yo. Kasi baka mamaya umalis ka na naman eh. Joaquin, baka nabibigla ka lang. Hindi ako nabibigla. Alam ko yung nararamdaman ko. Alam ko yung sinasabi ko. Kaya Natalia, makinig ka sa akin. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo. Hindi mo alam kung gaano ako nababaliw kakaisip sa'yo eh. At kung hindi kita kagad nahanap, ano na lang yung mangyayari sa'yo? Pasensya ka na. Pinag-alala patuloy kita. Basta huwag mo nang uulitin yon. Sige. Siya nga pala. Paano mo nga pala ako naligtas? Hindi kinalaban ko yung ugot na aswang. Ha? Di ba sabi mo, kailangan kong labanan ng aswang? Teka, napatay mo sila ng mag-isa? Pati si Christine? Oo, wala na si Christine. Siya ang naging daan para mapatay ni Lola Trina ang ugot na aswang. Teka, paano siya yung naging daan? Pinatay ko siya. Pinatay ko si Christine. Hindi makapaniwala si Natalia sa nagawa ko, lalo na at kaibigan ko si Christine. Kaibigan ko naman talaga siya. Pero ang isipin na nagawa niyang patayin ang sarili niyang anak, nagawa niya rin akong lagyan ng itim na mahika para lamang makuha ang kagustuhan niya sa akin, hindi ko iyon kinaya. Isang aswang si Christine. At sila ng lolo niya ang nagbigay ng matinding kalbaryo sa aming bayan. Sila ang pumatay sa nanay ko. Sila ang pumatay sa ilang mga inosenteng bata. Kaya kailangan nilang mamatay kahit pa sabihing kaibigan ko siya. Ilang araw din ang lumipas bago tuluyang gumaling si Natalia. Marami kasi siyang malalalim na sugat. Ay, Joaquin, Erwin, maraming salamat sa itinulong ninyo sa amin ha. Lalong-lalo na rito sa apo ko. Salamat. Kailangan niyo po ba talagang umalis? Natalia, Hindi naman kami dito nakatira, diba? Kaya kailangan na talaga namin umalis, Joaquin. Ay, kung balak mong asawahin ng apo ko, dapat na magpayaman ka na muna, Joaquin, ha? Oo nga, masyado kong excited eh.
Gusto mo kaagad asawahin. Uy, hindi naman asawain kagad. Ano lang ano kasi, maluwag naman yung bahay namin eh. Ay, hindi naman sa pagmamayabang. Mas malaki ng dihamak ang bahay namin kaysa rito, ano? Kung ganun, wala na po akong magagawa. Basta mag-ingat po kayo ha. Natalia, mag-ingat ka palagi. Kung kailangan mo ng katulong sa panghuhuli ng mga aswang, nandito lang ako. Handa kitang tulungan. Hindi na siya manghuhuli ng balatan. Aswang na lang huhulihin niya. Ito talaga. Grabe ka naman magtampo. Manghuli pa rin naman ako. Kaya anong kakainin natin pag hindi ako nanghuli? Kayo talaga. Lola, Erwin, ayos lang ba kung mahiram ko muna si Joaquin sandali? Sige, kahit huwag mo na ibalik eh. Sa'yo na yan. Ano ka ba? Kakausapin ko lang siya. Joaquin, tara na. Saan naman tayo pupunta? Basta. Hinawakan ni Natalia ang kamay ko at saka hinila palabas ng bahay. Wala akong ideya kung saan kami pupunta. Tinanong ko siya pero hindi naman niya ako sinasagot. Basta't naglakad lang kami ng naglakad hanggang sa makarating kami sa may dalampasigan. Anong gagawin natin dito? Sakay tayo sa bangka. Ano? Uy, bakit naman tayo sasakay ng bangka? Di ba alis na kayo? Bago kami umalis, gusto ko sanang mamangka muna tayo eh. Sige no, may sasabihin din kasi ako sa'yo eh. Sige. Ano bang sasabihin mo? Basta, sumakay na muna tayo sa bangka. Ang kulit mo eh. Sige na nga. Dahil sa kagustuhan ni Natalia, inayos ko na ang bangka at una siyang pinasakay doon. Pagkasakay niya, inurong ko lang ang bangka bago ako sumakay at nagsimulang magsagwan. Medyo mainit pa ang hangin dahil hapon pa lang. Pero sapat lang. Tahimik kami sa unang ilang minuto na nagsasagwan ako. Hanggang sa natigilan ako nang may bigla siyang sinabi. Joaquin, babalik ako dito kapag wala akong ginagawa. Kung gusto mo, sumama ka rin papunta ron eh. Paminsan-minsan. Talaga? Oo naman. At saka, bibili na ako ng cellphone para naman makapag-text saka makatawag ako sa'yo. Mahal ang load. Di, ikaw yung tumawag sa akin. Sige pa. Kahit araw-araw pa ako magpa-load, marinig ko lang ang boses mo. Sapat na yon. Sus, ikaw talaga. Ang galing mo talaga magsalita, no? Malibasa, babaero ka dati. Uy, sino ba kasing nagsabing babaero ako? Kung si Erwin, huwag ka maniwala dun. Mas babaero pa nga yun kaysa sa akin eh. Kaya pala naghihiyawan yung ibang mangingisda ha. Akala nila panibagong babae mo ko nun. Ano? Dati yun. Sus. Ngayon kasi, nakatagpo ako ng babaeng mamahalin ko. Yung babaeng nagbibigay sa akin ng dahilan para hindi na tumingin ng iba pa. Talaga bang hindi ka natitingin sa iba ha? Baka mamaya pag alis pa lang namin ni Lola, makahanap at tumitig ka na sa ibang babae ha. Alam mo, kung gusto mo, wag ka na lang umalis para sigurado kang hindi na ako mambababae. Alam mo, kahit wala ka na dito, ikaw lang ang palagi kong iisipin. Tatakpan ko ang mga mata ko kapag may babaeng nasa harapan ko. Pangit man yan o maganda. Baliw. Masyado namang too good to be true yung sinasabi mo, no? Pero siya, sige na. Maniniwala na nga ako sa'yo. Kung naniniwala ka, baka naman pwedeng mapagbigyan mo ako ng pabaon bago kayo umalis. Ha? Pabaon? Alam mo na yun. Ano nga? Hindi ko nga alam. Hindi man ako manghuhula, no? Imbes na sagutin siya, ngumuso na lang ako at tinapik ang labi ko. Pero sa halip na halikan ako, pinitik niya lamang ang nguso ko. Natawa na lang ako sa ginawa niya, imbes na magtampo pa. Marami pa kaming pinagkwentuhan. Sinabi niya sa akin kung ano ang trabaho niya bukod sa pagiging manunugis. Mayroon pala siyang malawak na taniman ng mais at may alaga rin silang mga hayop. Kaya talagang hindi niya iyon pwedeng iwanan. Gabi na nang makabalik kami sa dalampasigan. Pagbaba namin sa bangka, akala ko ay maglalakad na lang kami pabalik sa bahay. Pero nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya. Joaquin, ipangako mo sa akin na hindi ka mambababae habang wala ako ha.
Pambabanta ba yan, Natalia? Oo, dahil talagang pipisain ko yung pinakamamahal mong sisiw kapag nang babae ka, sige ka. Mas nasaktan pa ako dun sa sinabi mong sisiw kaysa sa pipisain mo eh. Pero huwag kang maglala. Ikaw lang talaga, Natalia. Mahal kita at hindi kita ipagpapalit sa iba. Kung ganon, eto na yung pabaon ko sa'yo. Walang salitang tumingkayad si Natalia at inabot ako para halikan. Pakiramdam ko, nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa halik na iginawad niya sa akin. Sobrang saya ng puso ko na sa wakas, tinanggap niya na ang pagmamahal ko sa kanya. Si Natalia, siya talaga nagpalambot ng puso kong may pagkababaero noon. Miss Jem, pagkatapos po ng mga nangyari, naging long distance ang relasyon namin ni Natalia. Kahit mahal ang load ng mga panahon na yon, talagang pinipilit ko. Magkaroon lang ako ng komunikasyon sa kanya. Ilang taon din kaming nasa ganong sitwasyon bago ako tuluyang sumama sa kanila at nagpasyang doon na rin tumira. Sa ngayon po, kasal na kami at may 4 na kaming anak ni Natalia. Namana nilang lahat ang pagiging manunugis ni Natalia, habang ang bunso naman ay mukhang mag-aalbularya pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako si Joaquin at ito ang aking kwento. At ayun na nga ang kwento ni Joaquin at ni Natalia. Naging happy ending. Sa lagi naman tayong happy ending. Yes, most of the time talaga, di ba? Parang oo nga, madalang, wala pang sad ending. Baka gusto niya mag-share, charot. Okay na yun na happy ending. Oo, para inspiring, di ba? Yes. At ayun nga, at speaking of di ba, na control sino nga to, si Joaquin, di ba? Muntik Nakalaya na. siya Oo, muntik sa araw na. ng kalayaan. Oo nga, Happy Independence Day, mga Tama ba? Baka kayanggaw. mamaya malito. Tama, June 12 ngayon. Happy Independence Day, mga kayanggaw. Araw ka ng kalayaan. Para masayang araw ng kalayaan. Kaya tayo bilang Pilipino, please, wag naman nating sayangin yung pagkakataon tayo ay naging malaya. Habang malaya kayo, manood kayo ng di ba? Ng Ng ano? Miss Jem or story. Habang malaya ang yung time, di ba? Ang yung Palayain ang inyong mga sarili sa puot at ang lalim naman ng ugot. Yun. Gawin nating malaya ang mga sarili natin sa toxicity, di ba? Sa sarili natin yan ang makokontrol natin eh. Yes. Diba? So ayun na nga, ano pa ba? May pahabol pa ba tayo? Kung nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang i-like, mag-comment at malay nyo ang napulot ninyong aral o ang favorite part ninyo sa kwento natin, yung mga nakakatawang experience ninyo habang pinapakinggan kami ay mapili namin bilang kayanggaw of the day para sa susunod nating video. At kung hindi pa nagsusubscribe, huwag po kalimutan mag-subscribe para magkita-kita tayo sa susunod nating video. Thank you! Paalam! Posibleng may gusto sa sayo. Hindi ko lang talaga. Hayaan nyo na muna akong umahon dito sa dagat. Babad na ako dito, oh. Sorry, naalala ko yung kabad na ako dito. Nagsimula ang lahat noong ako ay isa pang maninisid ng sea cucumber. Tumawa naman. Lahat ang ginawa mong ito, may kapalit. Humanda ka! Aray ko. Power off!